So okay mga bossing, welcome po sa ating panibagong video. Sa ngayon po sa video natin mga boss is marami kasi nagtatanong lalo na dito sa YouTube at saka sa kabilang platform natin sa Facebook kung magkano daw ang inabot natin. Okay? So una sa lahat, bago tayo mag-proceed nito kung magkano po lahat ng nagastos ko, syempre pasalamat ako kay boss. So alam nyo, kilala nyo ito mga bossing. So okay, binigyan tayo ng idea kung ano po ang kanyang ginagawa. So syempre, may ano din ako, may option din ako kung paano ko gawin. So kung di obra, saka ko gagamitin yung idea niya. So okay, credits pa rin sa kanya mga bossing dahil binigyan tayo ng idea. Lalo na kay bossing, ayan. So siya po ang ano natin para po makasave imbis na bibili ka ng sikanan mag, so bibili na lang tayo ng rare hub. Okay, so credits pa rin sa kanya. So binigyan pa rin tayo ng idea. So salamat sa inyong suporta. So ngayon, umpisahan natin kung magkano nga ba ang lahat ng nagastos ko dito. So ito, may ibang parts na optional, may iba din parts na kailangan mong bilhin. So kung gusto mo manatili sa stock, is stock pa rin mga bossing. So may ibang parts lang talaga na optional. So ngayon, di na natin to patagalin pa. So ito, magsimulan tayo dito sa ano niya, sa Boom X Mags. So ang presyo nito na nabili ko is 5,375. Ito dalawa na yan, front at saka rear. So sa ano naman, sa hub and mile naman niya mga bossing, itong hub and mile niya. So itong nabili ko na hub and mile is Mang Click. So ang nabili ko nito is 215. So 215 po ang nabili ko nito. Ayan. So next naman, so sinulat ko na lang mga bossing no, kasi marami kasi, kaya para matandaan natin. So next naman is itong King Drag na NMAX front shock. So ito ay budget meal lang po ito na front shock. So ito siya ay nabili ko lang na 1,364. So ito siya. Yan, so medyo maganda rin siya kahit budget meal lang nabili natin ang ma-shock. So ito ay optional pala to mga bossing. Pwede rin naman kayo stock lang ng shock ang gagamitin. So kung gusto nyo ng may tindig, syempre kailangan nyo ng mapurma na front shock. So ito optional lang ito. So next naman is ito CNC bolt po ito, 4 pieces para po ito sa rotor disc, itong apat. Yan, so bali apat. So ito ay ano pa rin to mga boss, optional pa rin ito. Kung gusto kayong stock lang gagamitin nyo na tornilyo, okay lang naman. So kung gusto nyo ng may tindig, so bibili kayo ng CNC ng ganito, apat na piraso. So nabili ko siya sa 159, bali itong apat, 159 pesos. Yan. Sa ano naman yung mga boss, tornilyo ng caliper. Kasi kailangan nyo rin ng tornilyo. Ayan, so ito, para po ito sa tornilyo ng caliper. Nabili ko ito ng 194 pesos. Ito, para dito kasi siya mga bossing. Yan. Dito kasi yan sinasalpak. Bali dalawa yan. So itong bolt para sa caliper is optional pa rin yan mga bossing. Kung gusto nyo ng stock lang muna ang gagamitin nyo. So kung gusto nyo ng may tindig, papalitan nyo na ng CNC. So next naman is front axle. So ang front axle na nabili ko na CNC is pang Yamaha Fascio. So ito siya, pasok din to sa ating Bergman. Nabili ko ito sa halagang 382 pesos. So ito ay optional lang din to mga boss. Kung pwede naman stock lang ang gagamitin nyo kung wala pang budget. So kung gusto niya ng may tindig, so ito go for Fascio. So ito lang, Fascio lang talaga ang kasukat. So sa rotor disc naman niya, ito rotor disc. So ito po ay 220 mm po na rotor disc. So nabili ko siya sa halagang 1,142. So ito hindi to optional. So kailangan nyo talaga itong bilhin kasi malaki, alam nyo na, malaki po ang butas nito sa gitna. At saka yung apat na butas na niya is malaki po ang agwat, kaya dito papasok sa stock ng Bergman. Kailangan nyo talaga to bilhin. Sa naman sa rear hub niya na pang ito,
Sa rear hub na SkyDrive 125 is nabili ko ito sa 950. So kinailangan nyo rin ito mga bossing, hindi ito maging optional kasi para po sa spline, para po may lipat dito sa sa likuran ng mugs na Giorno. Ayan, so ito 950. So nakadepende pa rin yan sa nakadepende pa rin yan sa seller kung magkano kasi magkaiba kasi ang presyo. So sa naman, next naman is sa bearing niya. Ito, so kailangan nyo rin itong palitan ng bearing sa front mugs kasi yung front mugs niya ay mas malaki. Itong bearing na to is kinailangan nyo rin ito mga bossing, hindi ito optional. Nabili ko ito sa 130 pesos. So ang size ng bearing nito is 6,300. So sa naman sa washer. So syempre bumili din tayo ng extra washer na 2mm po ang kanyang kapal. Ayan, so bumili ako ng 10 peraso. So ang isa nito is 3 pesos. So 10 ang binili ko, bale nagastos ko nito is 30 pesos. Yan. So kinailangan nyo rin ito mga bossing para sa adjustment sa caliper at saka sa hub and mile kung kinakailangan. And ongoing pa yung order natin, yung CNC na pito, yung pito mga bossing, 2 pieces, ongoing pa. So na-order ko yun sa halaga ng 144 pesos. So ito na lang ang dalawang kulang mga bossing, itong pito at saka Brembo. So itong Brembo, ongoing na rin yung order natin. So ito Brembo na 4-pot caliper, kasama na rin yung bracket na 220mm. Itong Brembo na caliper 4-pot is nabayaran ko nito is 1,306 po nabayaran ko dito. So ang kulang na lang sa parts ko nito mga bossing is itong pito at saka yung Brembo na caliper at yung bracket para sa caliper. Okay, sa last part naman, sa labor nito, itong sa labor nitong rear mugs niya sa paglipat ng spline at saka sa pagtabas nito sa hub is ang nabayaran ko nito is 2,800 pesos mga bossing. Bayad nito sa labor sa pag-conversion. So sa harapan naman dito, kasi kailangan nyo rin to pabutasan ng malaki sa bearing niya. So kung nakita nyo wala ng bearing kasi tinatanggal ko siya kasi maluwag po siya sa ating ihi. Ayan. So ang labor nito mga bossing, umabot po ito sa 500 sa dito sa pagtabas nito. Lahat ng nabili ko ng pesa, lahat po ng nagastos ko is umaabot po ng 14,691. Lahat na po yan mga bossing. Kasama na sa labor nito. So, kung tutuusin, umaabot yun sa 15,000 kasi medyo nakasave-save ako kasi ako lang kasi ang sasalpak nito sa bearing at saka mag-a-align sa front mugs niya kasi kailangan po ng alignment niya. So kung ang gagamitin nyo na front shock mga boss is stock lang at saka yung mga tornilyo stock lang din, mas nakakasave pa yun. So nasa lang ata yun, 12 to 13,000 lang po siguro kung stock shock lang ang gagamitin nyo at saka yung mga tornilyo din stock. So ngayon may idea na po kayo kung magkano po nagastos ko lahat. So para sa inyo, para makabili po kayo ng pesa is pwede naman isa-isahin na lang kasi yung ginagawa ko mga bossing is iniisa-isa ko lang to para mabili po siya lahat. Ayan, so wag nyo nang biglain kasi masakit talaga sa bulsa. At ang lahat din ng nabili ko na mga pyesa is lang po ito, budget meal. So hindi ko alam kung magkano kayang inabot kapag high class po mga ginagamit natin na pyesa para sa ating Bergman.